Maganda yan pag napinturahan na. Diba? Ito ba yung daan? Muntik na akong maligaw. Ano ba yan? Samahan niyo lang kami guys, mga kalingap. Yan. Medyo may kalayuan din ano. Pero sige lang. At least yung bahay ni Tatay Bakas mapaganda natin ngayon. Diba? Malapit na tayo. Woohoo! Napagod ba kayo guys? Oo. May shout out sa inyong lahat dyan. O shout out po kay Ate Inday TV, Ate Dol, Ninang Jen Istagdiban. Hello po. Malapit na tayo. Tawid tayo sa tulay. Dito na tayo. Ayun talaga, pinahan. Uy! Ay! Kumusta? 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 Oo, dyan ka lang muna. Diyan ka lang? Hindi ka dapat diyan. Pintura tayo. Sa loob. Ito yung pinturahan natin guys. Ito mga kalinga po yan. Sa bagay nalinisan naman na. Pintura na lang. Pintura na lang. Buo ito. Buo. Na may mapinturahan natin. Tapos yung ano dito, dirty kitchen, ayun no. Okay na. Yan, okay na rin yung yero, may bubong na. Pintura kami. Pintura. Ito yung mga apo. Uy, pansit. Sarap ah. Sarap. Sarap ng... Sino nagluto ng pansit? Sino? Papa Pen. Si Papa? Papa Pen. Papa Pen? Oo. Asa si mama ninyo? Saan na? Sa trabaho? Hindi. Saan? Ala. Sarap yun oh. Ala. Pansit. Ano itong nakasalang dito? Tubig. Tubig ka. Ay, ulam. Kaya pala. Para may ulam kayo mamayang ano, tanghali, ano? Papa Magi. Ay, anong ano yan? Magi? Magi pala. So, ayan po guys. Malinis na. Pintura na lang. At pag natapos din yung ano, yung dirty kitchen. Dito sa ano, dito. Itong ano, ang tawag diyan. Para dito 'yon. Steel matting. Yan para dito. Ano natin, Ria?
Eh, sabi ng anak mo, ano daw? Magi. Magi! Hindi naman. Ito, opo. Gulay naman. Hi! Anong lasa? Gulay? Gulay pa rin? Gulay lang? Ano tawag? Hello? Yan lang. Hello? Hello, baby. Ang sarap na. Ang sarap yan pa, may sabaw. Ako magpapakain sa'yo. Ako. Nagkain na ako, pero ka na sa akin makawala. Nauna na ako kumain. Kumain ka ng lechon. Lechon manok lang. Lechon manok lang, papakin mo. Lechon manok lang, papakin mo. Itlog manok. Lechon. Itlog. Lechon. Lechon. Ano yun? Lechon manok. Alitson. Oh. Mamaya mo ng gabi. Ngayon. Mamaya ng gabi para kontento ako. Malapit na. Malapit na akong maghiwalay sa mundo. Ganyan lang ang tao. Kahit wala kang pinatay o may pinatay ka, mas mabuti yung meron kang pinatay. Papatay ka man, kapatay ka man. Eh kasi hindi man ako nakapatay. So yan ang kapalaran ko. Kaya nga, dapat pumatay ka na lang. Mamatay na lang ako. Dapat pumatay ka na lang. Ayaw kong pumatay ng tao. Diyos lang ang bahala dyan. Tayo, pinagbigyan ng kamatayan ng kanya-kanya. Depende sa Panginoon. Kunin mo yung damit. Magpalit ka ng damit. May dala akong damit. May dala akong damit. Palitan mo yung suot mo. Pangburol mo itong suot mo. Abi, yung sinasabi ni Tatay Batas. Di ba? Malapit na daw siya humihiwalay sa mundo. Mga po, mga kalingap, mga kapatid, yung mga sinasabi ni Tatay Batas na dapat hindi pa. Pero kung pakinggan ni Tatay Batas yung sinasabi ni Master Kendred, madugtungan pa yan, di ba? Kaya totoo nga ang sabi na kapag matanda ka na, mahirap mapasunod ang isang tao. Totoo naman yan. Kaya sa mga viewers natin, sa mga sumusuporta sa atin, ayan, tandaan mo natin yung mga ganitong sitwasyon, dapat nating mahalin ang ating sarili. Hindi lang sarili, pati na yung ating mga anak, mga apo, mga pamangkin, mga kapatid. Yan. Kaya hindi dapat mga kalingap na baliwaliin yung sitwasyon natin ngayon. Ngayon, porque malakas pa tayo, pero pagdating ng araw na tayo naman ang lalagay sa mga ganyan sitwasyon, siyempre doon po natin mapagtanto yung mga kasalanan natin, yung mga ginawa natin sa ating mga kaparehong tao, di ba? Nakakapanghinayang na ngayon malakas pa tayo, tapos pagdating ng araw magsisi tayo ng pag ganyan ang mangyayari sa atin, no? Kaya habang malakas pa lang tayo, gumawa tayo ng tama para sa ikakabuti ng ating lahat, di ba? Wala tayong inaapakang tao, wala tayong sinasagasaang tao. Ganun. Na sana maintindihan ng bawat isa yung mga nangyari niyan. Tara po mga kalingap, atin naman pakinggan ang mga salaysay ni Tatay Batas.
May lagnat? Naku, may lagnat pala to. May pais pa siya, mainit. Mainit pa rin. Hindi nagbabago ang temperature ng katawan ko. 3 araw na. Mamaya, may idlip tas. Pumunta ko gabi. Sulang kain maayos. Hindi, may siya nagkakain talaga. Hindi ko alam kung ito na ang Gatas. huli ko. Gatas. Lamig na lang. Dito ati ganoon ko ng itlog, biglagaan ko ayaw. Ay ka lechon. Ang ininom mo lang niya yung binigay. Kumain ka ng lechon manok. Papakin mo lang. Kahit kunti lang. Mamaya ng gabi. Ngayon. Mamaya ng gabi kailan. At wala pa akong lasa. Mamaya kaya mo bulbugin. Hinging ano ba ni? Ganaan na ako. Patid ko. Mahirap pilit yun pag walang lasa. Bundukban. Ano pungkan? Pungkan. Diyan mo lang. Totoo, iyada mo yung manok, tender. Baka madali pa. Wala na akong magagawa. Ito talaga ang oras ko. Naghihintay na lang ako. Kumain. Lahat ng tao darating yan. Dapat dito mano. Dali niyo sa ospital to. Siruhan. Siruhan to. Sa edad kong 81. Ayan, Nakain. Ayaw naman doon 81 ako. Pati alis lagi. Padala kita, pahatid kita sa ospital. Kailangan mo masiruhan kasi hindi ka naman nakain. Ay, baka ako'y turokan doon. Katuturok pa lang sa akin. Suiro, yung dextrose, para supplement yon, para kahit hindi ka kumain, tuloy-tuloy yung ano mo katawan. Ano? Ipahatid kita ngayon. Hatid kita sa ospital para maswiruhan ka. Para kahit hindi ka kumain, okay lang. Ay, takot ako sa zero. Yan ang pinaayaw ko sa zero. Ay di ba nga, nung nandun ka, nilagyan ka, nung nandun ka. 2 zero na ang tinabit sa O akin. kaya nga, pahatid ka ngayon. Makinig ka. Mahirap magawa. Gusto mo pang mabuhay? Gusto mo pang mabuhay? Oo, dito lang. O, ito. Ayaw ko lang mabuhay sa ospital. Pwede naman ata sa Matanda naman ako. kapitama dito na sa bahay. Pwede man. Wala na sa akin yan. Hindi ko na iniintindi. Kasi lalo man siya doon mag-ano. O di Kalingap mga kapatid. Grabe. Ayaw magpahatid sa ospital. Gusto niya dito lang daw. Hindi naman pwede na kasi yung kanyang sitwasyon, mga kalingap, delikado Kaya kailangan talaga madala sa ospital. Ngayon. Di ba? Mahirap turuan ang isang matanda. Hindi naman pwede na hindi pwede madala doon sa ospital kasi nga hindi nga siya kumakain. Oo. Hindi po kumakain. Kasi pag andun sa ospital, simpre yung dextrose na ituturo sa kanya, may po yun. Kumbaga ay mayroon pong supplement. Kumbaga ay food supplement ang ituturo para sa kanya. Kaya kailangan din ay madala agad. So paano po? Ayaw niya. Di ba? Ngayon, malalaman natin kung siya ba ay papayag. Kasi ayaw talaga niya na magpadala sa ospital. Kaya pinipilit nga ni Kindred na dalhin sa ospital. So, malalaman lang natin na ito ba ay dadalhin natin sa ospital para na sa ganun ay maturukan siya ng dextrose kasi hindi siya kumakain sige, yan. Saan yung tubig? Ano na ako ang buntis Sandali.
tumakbo. Tumatakbo yung ulan ko. Ganda na si tata. Okoro mo. Hindi, ano lang tinutukod ko. Oh. Kailangan mo kumain. Bagsak yun. Kahit wala kang panlasa, pilitin mo. Mga tatlong tubo lang. Nako, ay dami kita sa ospital kung dami 6. Hindi na. Nakakain man ako. May lasa wala? May lasa wala? May lasa nga na. Oo. Pag wala ka ng panlasa, dalhin kita sa emergency. Ayaw ko sa hospital. Yung tubig niya. Isa pa. Lunukin mo muna yan, tapos isa pa. Kahit kunti. Pakilagay mo Ate Rhea muna. Itong ano, inumin niya. Kilo. Punasan ko to, ang init niya. Yung mainit na ano, yung maligamgam. Yelo. Ay, yelo? Talaga. Yelo daw. Para mag-presko yung katawan. Isa na lang, isa. Payong sayo ko. Wala na, di na pwedeng dibdiban. Sauling ice. Pabili na. Ang init ng kilikili niya. Parang nag-aapoy. Tubig! Oh! Ayaw ko na. Tutoy, ay nga tubig. Tubig. Ito. Ayan, ubusin mo. Ubusin mo para hindi ka na makapunta sa ospital. Very good. O, higa ka na dyan. Yan po guys, mga kalinga pang kapatid, no? Kahit paano napilit na mapakain si Tatay Batas at nakainom din ng Origin, di ba? Dahil kung hindi siya papayag na kakain, sigurado dadalhin po namin yan sa ospital. Sigurado yan, di ba? At isa pa, mainit yung katawan niya. Sobrang init ng katawan niya. Mga kalinga pa, no? Talagang pag hindi mo asikasuhin yung sarili mo, ganyan ang kahinatnan, di ba? Kaya kailangan porsigido ka rin. Pag sinabing kain, kahit kunti lang, kahit walang panglasa, ang mahalaga may laman ang ating tiyan. At higit pa sa lahat, yung iniinom niya na Origin, yan po ang tamang inumin niya araw-araw. Gawin niyang tubig ang ginagawa niya doon po sa Origin. Oo, para sa ganon, makarecover. Di ba? Hindi yung hayaan mo na lang na porque ganyan ang sitwasyon niya, hayaan na lang natin. Hindi. Kailangan pa nating madugtungan ang kanyang buhay. Di ba? Yung ginagawa ni Kindred, di ba? Talagang mga kalinga pa, no, hindi siya nagpapabaya sa kanyang mga beneficiary. Yan, sinusubuan niya. Si Tatay Batas, di ba? Sinong yan? Sinong vlogger na nakagawa ng ganyan? Wala pa akong vlogger na nakikita na ganyan, kundi si Kindred pa lamang. Di ba?
Huwag mandiri sa ating mga kapwa-tao. Kailangan nating tulungan yung naghihingalo. Yung taong kinapos. Diba? Kaya huwag natin baliwalain. Kailangan natin tulungan. Kaya nga sabi ni Tatay Batas, kailangan ko pang mabuhay. Pero dito, hindi doon sa ospital. Dito lang sa kanyang pamamahay. Dito sa kanyang lugar. Dito sa barangay na ito. Di ba? Kapag doon sa ospital, siyempre, sari-sari ang maalalanghap mo doon. Kaya siguro na-realize ni Tatay Batas na hindi siya dapat magtagal sa isang ospital. Kailangan ko dito sa aking lugar. 'Di ba? Ganun 'yun. Kaya wag natin baliwalain kung ano yung kapalaran ni tatay ngayon, bagkus ay ating madugtungan pa. Hindi man wala tayong power para madugtungan si Tatay Batas ng kanyang buhay. Pero yung ating ginagawa, kagaya niyan kay Kindred. Hinahayaan ba ni Kindred yan? Wala. Bagkus siya pang nagbubuhat. Siya pang nagsusubo. Ibig sabihin, gusto niya pang mabuhay ng matagal si Tatay Batas.